Thank you po. Amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Ama, salamat na samba ka namin. Salamat sa mga pagkakataon na ipinagkakaloob mo sa amin upang makalapit kami sa iyong banal na trono, Panginoon. Isang kagalakan, Panginoon, o Diyos, na ang aming pagsamba ay tanggap mo, Panginoon. Ama, ngayon makikinig kami ng salita mo. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, ang banal mong Espiritu ang siyang patuloy na kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. 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 Pwede na po tayong makaupo. Akala ko nga, kami lang ang dadalo. Salamat, merong mga... No, ilan po sa atin ang wala po ngayon dahil ililibing po yung ating kapatid, no, si Nanay Biring. Nagpaalam po sila na hindi po sila dadalo. Kailangan rin naman nating respetuhin kung ano yung kultura ng lugar na ito. No po. Kaya ilan sa mga kapatiran wala dito, kundi ando, nakikipaglibing po ngayon. No? May pagluluksa pero may kaaliwan dahil alam natin na ang ating kapatid ay umuwi na sa bahay ng ating Panginoon. Amen? Masaya na po siya doon. Ngayon po, ito nga po ang sabi, mensahin po natin, may pamagat na buhay ng Kristiyano. Kung mayroon po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Efeso 4, verse 1. Ang sabi po dyan ay ganito, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay namamanhik sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Amen. Ito ay bahagi ng sulat ni Pablo sa mga Kristiyano sa Efeso, mga kapatid. Habang siya daw ay nakabilanggo. No? Tingnan niyo po si Pablo, no? Nakabilanggo. Pero siya yung nagbibigay pa rin naman ng kaaliwan, sulat sa mga mananampalataya, no? Na nasa mga iba-ibang iglesia ng panahon na yon. Ito po ay sulat niya sa mga mananampalataya sa Efeso. Anong sabi niya? Ako'y namamanhik, isang bilanggo dahil sa Panginoon. Namamanhik na mamuhay kayo na gaya ng nararapat daw sa pagtawag natin sa Diyos. Ito po ay sulat ng ating si Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. Dito, tinutukoy niya kung ano daw ang dapat maging ugali ng mga Kristiyano noon sa simbahan sa Efeso. At itong sulat din ito, ako'y naniniwala, sulat din ito para sa mga mananampalataya ngayon sa panahon natin. Sino po ba ang mananampalataya? Amen. Kung lahat po tayo mananampalataya, angkinin mo ang mensaheng ito at ang sulat na ito. Amen? Ano nga ba dapat ang maging paraan o pag-uugali ng mga Kristiyano ngayon? Kasi ang pamagat buhay ng Kristiyano. O kung buhay ng Kristiyano, dapat ang maging pag-uugali ng mga Kristiyano. Una, dapat maging ugali o pag-uugali ng mga Kristiyano ngayon, dapat tayo'y maging karapat-dapat ang ating ugali sa Diyos. Ano daw? Dapat maging karapat-dapat ang ating mga pag-uugali sa Diyos. Ang sabi ng unang Tesalonica 2:12, pinalalakas namin ang inyong loob. Inaaliw kayo at inihimok na mamuhay ng tapat sa paningin ng Diyos na humirang sa inyo upang makihati sa kanyang kaharian at kaluwalhatian. Ang sabi, dapat ang buhay ng mga mananampalataya karapat-dapat sa Diyos. No, karapat-dapat tayo sa ating Panginoon. Sa ating pagharap sa Panginoon, dapat alam natin, karapat-dapat ako. Karapat-dapat ako. Paano ang sabi? Anong hinihingi? Dapat mamumuhay daw tayo ng tapat. Tapat sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Para pala maging karapat-dapat tayo sa Diyos, kailangan yung ating pamumuhay laging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoon. Ang ibig sabihin po nun, parang ganito, lahat naman ng bagay alam ng Panginoon, wala tayong maililingid. Di po ba? Alam niya.
Huwag po nating maging kaisipan ng mga mananampalataya, hindi naman ako nakikita, wala naman ng Panginoon. Hindi naman niya ako nakikita. O hindi natin siya nakikita, pero nakikita tayo ng Panginoon. Minsan, nagiging ugali ng mga mananampalataya, wala naman nakatingin. Tao, walang nakatingin. No? Pero ang sabi doon, dapat maging karapat-dapat tayo lagi sa paningin ng ating Panginoon. Lagi nating iisipin, ano man ang ating ginagawa, nakatingin ng Panginoon. Kaya dapat namumuhay tayo ng may katapatan sa harapan ng Panginoon. Huwag natin sasabihin, hindi ako makikita ng Panginoon dahil saan man daw tayo dako pumunta, nakikita tayo ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang lahat ng nagaganap. Alam ng Panginoon kung ano natin ginagawa. So ano dapat ang maging pag-uugali natin? Dapat iniisip natin, ito bang aking ginagawa o dapat ginagawa pala ng bawat isa sa atin, ito bang aking ginagawa? Nakalulugod sa Diyos. Kapatid, minsan may mga nagagawa tayo, akala natin nakapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon. Yung pala hindi. Kaya dapat bawat gagawin natin, iisipin mo, ito ba'y magbibigay kaluguran sa Panginoon? Bago ka magsalita, no? Bago ka magsalita, dapat iniisip mo, ito ba'y makasasakit sa aking kapwa at makapagbibigay ng kaluguran sa Panginoon? Minsan, o hindi lang minsan, tayong mga mananampalataya, magagalitin. Di po ba? Dumadating sa atin yon. Yung pagkagalit. Okay lang naman magalit eh. Kaya lang sabi, huwag kang magkakasala. Di po ba? Huwag kang magkakasala. O ngayon, paano mangyayari na magagalit ka na hindi ka magkakasala? Pag nagalit ka, mag-isip ka muna. Kung yung babanggitin mo, makapagbibigay ba ng kapurihan sa ating Panginoon? Baka naman mamaya, yung galit mo, humantong saan? Sa pag-alimura sa iyong kapwa. Kapatid, hindi na tayo nakapagbibigay ng luwalhati sa ating Panginoon. Minsan, masakit tayong magsalita. Mananampalataya, masakit magsalita. Nagaganap yun. Nagaganap yun. Minsan nga sa loob ng simbahan. Bakit maraming mga mananampalataya ayaw nang dumalo sa church? Pag kinausap mo, tisod sa kapwa mananampalataya. Bakit? Kasi sakit po niya magsalita. Tama po ba? Ano ba dapat nakikita sa church? Ano ba dapat ang nararamdaman ng tao sa church? Di po ba dapat parang pagmamahalan? Dapat pag nararamdaman ng tao sa church, yung pag-ibig ni Kristo pag narito siya. Pag narito tayo, dapat nararamdaman natin yung love ni Jesus. Minsan, pag-ibig ni Jesus, yung dapat dadatnan, kaya lang yung tao sa loob mismo ng simbahan, siya yung masakit magsalita. Samantalang ang Panginoon, lagi tayong tanggap. Tanggap tayo ng Panginoon eh. Oo, nagkakasala tayo, itutuwid tayo ng Panginoon. Kapag hindi karapat-dapat ang ating mga ginagawa sa harapan ng Panginoon. Pero kaya lang, minsan, yung mananampalataya, na sinasabing mananampalataya, siya pa yung nauuna na nauunang manakit. Maunang magsalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Imbis na makapag-encourage pabalik sa Panginoon, na itataboy. Paano magiging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Nauwa niyo po? Sige, isipin po natin. Meron po ba tayong mga nasasabi na hindi karapat-dapat sa Panginoon? At madalas yan kapag nagagalit tayo. Tama po ba? Mamatay ka na sana. At tandaan ko noon, hindi pa mananampalataya ang mami ko. Matigas kasi ulo ko talaga eh. Sabi ng mami ko, kung alam ko lang nalalaki kang ganyan, pinisil ko na sana ang ilong mo. Natanim yun sa isip ko. Tapos nung malaki na ako, nag-uusap kami ng mami ko, sinabi ko sa kanya, may alam mo ba, natanim sa isip ko yun. Yung sinabi mo, kita nyo, natatanim pala. Tapos sinabi ko rin sa kanya, minsan maliit pa ako, ayaw kong kumain, sinubuan mo kong pilit. Alam mo yun, nakita ko mami ko,
tumulo yung luha. Sabay sabi sa akin, "Nak, patawarin mo ako." Kita nyo? Minsan, ano ibig ko sabihin ipalabas? Ang gusto ko ipakita dito, yung ating ginagawa, natatanim doon sa ating mga pinagsasabihan. Nakuha niyo po? Ngayon, paano nating itatrato ang mga senior citizen? Madalas, paborito kong senior citizen. Bakit? Maraming senior citizen dito. Kaya nga sabi, ako'y pastor ng senior citizen. Paano natin itatrato ang mga senior citizen? Hindi siya sinisigawan. Hindi dapat binubulyawan. Dapat nire-respeto ang mga senior citizen. Misa, nasa loob ng simbahan, sinisigawan, senior citizen. Binubulyawan. Kapatid, hindi mo dapat bubulyawan. Nagpapakita lang yan ng pag-uugali mo. Kapag sinisigawan mo yung mga nakaiidad sa iyo. Paano mo itatrato ang isang taong nagkasala? Oo, tamang ituwid ang isang taong nagkasala. Pero hindi dapat natin kinukondem ang mga taong nagkasala. Dapat inihimok natin silang pabalik sa ating Panginoon. Nagkasala na nga eh. Itutulak mo pa palabas. Ang simbahan nagmamahal sa nagkakasala. Amen? At ito ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Huwag tayong tumulat sa mga Pariseo. Nakadepende sila sa batas. Ito ang batas, ito ang binigay kay Moises, ito dapat ang sundin. Kapag nagkasala, dapat batuhin. Pero iniba ng Panginoon. Pag nagkasala, ano dapat? Tulungan, abutin, unawain pa rin naman. Pero ituwid. Ituwid ng may halong pagmamahal. At ito ang karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Mga Kristiyano, mga mananampalataya, naniniwala ako, sa oras na ito, tinutuwid tayo ng ating Panginoon. Amen? Ito dapat ang ginagawa natin dahil nakikita ito ng ating Panginoon. Hindi natin mapagtataguan ng Panginoon at hindi tayo pwedeng magkunwari sa ating Panginoon. Ano ba ang dapat, karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Dapat ang bawat sinasabi natin, kung sa harapan, oo, sa talikuran, oo pa rin. Kapag hindi, sa harapan, sa talikuran, hindi pa rin. Ano ibig sabihin nun? Ang oo ng mga Kristiyano ay oo, ang hindi ay hindi. Hindi ka dapat magbabago. At hindi ka dapat sasaksak patalikod. Kasi hindi ka magiging karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Kung tawagin mo pa, mahal na kaibigan. Di po ba? Naarinig kayo niyan? Mahal ko si nanay, mahal ko si kapatid, mahal ko si pastor. Pero talikuran, sisiraan ka. Sa tingin nyo, mga kapatid, karapat-dapat ba ito sa harapan ng Panginoon? Hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Nakalulungkot, nagaganap mismo sa loob ng simbahan. At ito pa, nakakalungkot, maging sa mga pastor. O sama pastor. Meron kayong problema. Dinulog nyo kay pastor. Pastor, sa atin lang to ha. Pastor, sa atin lang to ha. O naman kapatid, sinabi ninyo. Sinabi nyo kay pastor. Tapos, ginawa ni pastor, tumawag ng prayer meeting sa buong church. Ipagdasal natin si kapatid, may problemang ganito. Wow! Holy chismis. Ang tawag doon, holy chismis. Nagtawag ka, dinaan mo pa sa panalangin. Ano po ba? Kami mga pastor, dapat pag sinabi ninyo, mananatili yung lihim. Kita nyo? Maging kami, dapat mag-iingat. Lalo. Kasi baka mamaya, may mga bagay na kala namin ay tama, yung pala, hindi kami karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen? O, baka sabihin nyo kasi, kayo lagi, si pastor. Pastor,
may ginagawang lihim na hindi tama. 2 asawa. Karapat-dapat ka pa sa harapan ng Panginoon. Natandaan ko, nagsalita ako sa isang patay. Hindi sa patay yung kinausap ko, yung gawain ng patay. May pastor na nandoon. Hindi kabilang sa Assemblies of God. Tapos, habang nagsasalita ako, cross legs. Tapos gaganong-ganon. Siguro sinusukat niya yung aking sinasabi. Hindi naman ako marunong eh. Hindi ako marunong. Kaya lang, etong kabiguan. Hindi niyo naman kilala. Hindi naman ako nagchichismis. Hindi holy chismis to. Sinasabi ko ito para makita natin, hindi karapat-dapat ang gawa. Minsan nasa anyo ng titulong pastor. Nakalulungkot yung kasama niya doon, pangatlo na niya asawa. Paano ko nalaman? Yung nauna, dumalo sa Caloocan Bet eh. Kita nyo? Nangangaral, nakasuot ng tupa, anyong tupa, pero pag lobo pala, naninila. Nakita nyo po? Sa tingin nyo, karapat-dapat? Hindi karapat-dapat. Saan? Sa paningin ng Panginoon. Kaya hindi ko inilalayo ang mga pastor. Dahil ang mga pastor ay tao. Nagkakasala. Kaya lang pag nagkasala, dapat talikuran namin ang aming mga pagkakasala, magbalik loob sa ating Panginoon. At aminin na tayo ay nagkasala. Hindi kami iba sa inyo. Hindi kami iba sa inyo. Na kapag nagkasala ang pastor, parang hindi pwedeng kantiin. Hindi, pag nagkasala, kailangan tumayo ang pastor at sabihin niya, nagkasala ako. Una sa Panginoon, pangalawa sa congregation. Bakit? Upang maiwasan natin ang pagsusuot ng damit ng tupa sa loob ay parang lobo. Naninila. Nasabi ko nga kanina, nanunukat ka ng pinangangaral ng iba. Pero ang tunay na pangangaral at karapat-dapat sa Diyos, yung ating mga pamumuhay. Nakuha niyo po? Sabi ko nga paano kong nalaman? Sinumbong sa akin tingnan niyo, karapat-dapat ba? Karapat-dapat bang ganon? Hindi. Hindi dapat yun sa harapan ng Panginoon. Dapat iisa lang ang iyong asawa. Ngayon, kung nagkasala ng ganon, bumalik sa Panginoon, talikuran. Mabuti naman ang Panginoon. Magpapatawad siya. At itutuwid tayo ng Panginoon. Kaya ginagawa ng Panginoon yun. Bakit? Inihahayag tayo. Bakit? Kasi mahal tayo ng Panginoon. Huwag natin isipin kapag tayo inahayag, galitan Diyos sa atin. Mahal tayo. Bahagi yun ng pagmamahal ng Panginoon upang hindi tayo mapunta sa apoy ng impyerno. Tinutuwid tayo. Minsan ako naging ganyan. Kaya tunawa ko yan. Hindi ako naging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Kaya lang may pag-asa lagi sa harapan ng Panginoon. Amen? May pag-asa palagi sa harapan ng ating Panginoon. Basta tumalikod ka, magsisi ka, at huwag mo nang balikan yung dati mong pamumuhay. Titiyakin ko, kapatid, magiging karapat-dapat ka sa harapan ng Panginoon. Amen? Gusto nyo ba na maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon? Lagi tayong magtatapat sa Panginoon. At lagi nating iisipin, lagi niya akong nakikita. Madiliman, liwanag sa Kanya. Kitang-kita tayo ng ating Panginoon. Mga Kristiyano, na nagsasabing Kristiyano, aktibo sa church, tapos, aktibo rin saan? Sa pagsusugal. Hindi ako nagko-condemn ng taong ganon. Kaya lang, Kristiyano. Sinasabi natin na tayo, mga mananampalataya, active sa church. Tapos, active rin saan? Sa sugalan. Nakuha niyo po? Hindi ito sa labas.
Kaya hindi ako nanguhusga. Sa loob mismo ng church, nagaganap. Amen? O, tinutuwid ba tayo ng Panginoon? Dapat, bawat ginagawa natin, niisip natin, ito bang aking ginagawa, nagbibigay lugod sa Panginoon? Kapatid, dapat Bible ang hawak mo, hindi baraha. Naman niyo po, dapat Bible ang hawak natin at hindi baraha. Dapat nag-share tayo ng gospel, hindi tayo nagchichismis. Nakukuha niyo po? Dapat, upang maging karapat-dapat tayo ang ating mga pamumuhay sa paningin ng ating Panginoon Diyos. Ngayon, gusto ba natin na maging karapat-dapat ang ating buhay sa paningin ng Panginoon Diyos? Amen. Gawin po natin ang mga bagay na yon. Iisipin lagi natin, ito ba'y kalugod-lugod sa ating Panginoon? Bawat gagawin natin, isipin natin, Ama, nalulugod kaya ang tatay ko? Nalulugod kaya siya? Bawat ating sinasabi, isipin mo, makasasakit kaya ito sa aking kapwa at sa ating tatay? Amen? Pangalawa, ano ang buhay dapat ng Kristiyano? Namumuhay tayo dapat sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Amen? Namumuhay tayo sa katotohanan. Ikalawang sulat ni Juan, chapter 1, verse 4. Ang sabi diyan, labis kong ikinagagalak na makitang namumuhay ayon sa katotohanan ng ilan sa inyong mga anak, alinsunod sa atin ng ating Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko, ang sabi niya, kundi ang dating utos na simula pa'y nasa atin na, mag-ibigan tayong lahat. Ano ang sabi? Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinibigay sa inyo. Noong pamanguna, mamuhay kayo ayon sa pag-ibig. Ang sabi doon. At ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko, mamuhay ayon sa utos ng Diyos. Mamuhay sa pag-ibig. At ano daw yon? Ano daw ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit niya? Mamuhay ayon sa utos ng ating Panginoon Diyos. Ano ba ang utos ng Diyos? Mahalin mo ang kapwa mo. Una, mahalin mo ang Diyos. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo. Gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Amen? Yan. Dito dapat namumuhay ang mga Kristiyano. Saan? Sa pag-ibig. Sa love. At ang pag-ibig, hindi lang yan sinasabi, I love you. I love you, mama chup-chup. Hindi ganun. Hindi mo lang sinasabi yan. Ang pag-ibig dapat may kalakip na gawa. Naintindihan niyo po mga kapatid? Ang pag-ibig dapat may kalakip na gawa. Hindi tunay na pag-ibig ang walang kalakip na gawa. Paano mo sasabihin na mahal mo ang iyong kapwa kung hindi mo naman siya tunay na iniibig? Paano ba makikita kung tunay mo siyang iniibig? Dapat may pagmamalasakit ka sa iyong kapwa. Hindi mo sinisiraan ang iyong kapwa. Dapat may malasakit ka, kapatid. Una, para makita na tayo ay namumuhay sa pag-ibig. Yung totoo ang lumalabas sa bawat isa sa atin. Totoong pag-ibig. Sabi nga ni Ate Jane noon, ang inihingi ng ating Panginoon, hindi pag-ibig na pileo. Tama, Ate Jane? Hindi pileo. Hindi friendly love, kundi agape love. Yung mismong pag-ibig ng Diyos ang hinihingi ng Diyos sa bawat mananampalataya. Pag pileo, pag agape, pag friendly love, may kondisyon. May kondisyon yun. Kailangan pag binigyan kita, bibigyan mo rin ako. May kondisyon, friendly love. Pero yung agape love, ito yung pinakamataas na uri ng pag-ibig na ito'y matatagpuan sa ating Panginoon lamang. At gusto ng Panginoon ang mga mananampalataya, ang taglay-taglay na pag-ibig, agape love. Unconditional. Pag nagkasala, patatawarin mo.
Ilang beses, Panginoon? 77 ibayo. Tama po ba? Pag nagkasala, unawain mo. Yun ang pag-ibig. Sino dito nakatikim na ng pag-ibig na pagkukunwari? Alam niyo po ba nagaganap yan? Lunes, nang tayo'y magkakilala. Isang linggong pag-ibig. Yung pampito, hiwalay na. Maging sa mga mananampalataya. Lunes, nang tayo'y magkakilala. Martes, ichinismis na kita. Lunes, Linggo, nang tayo'y magkahiwalay. Di po ba? Kapatid, love. Love. At ang agape love, walang puwang ang chismis. Walang puwang ang hindi katotohanan kapag tunay tayong umiibig. Amen? Gusto ba natin tunay tayong umiibig? Hilingin natin sa Panginoon, Panginoon, wag yung pag-ibig ng tao ang maramdaman ko, kundi yung mismong pag-ibig mo ang dumaloy sa akin. Alam niyo kung bakit? Kapag ka ganon, maging yung hindi ka una-unawa, mauunawaan natin. Nakukuha niyo po? May mga taong hindi ka una-unawa. Ginawan mo ng mabuti, gagawan ka ng masama. Binigyan mo, lolokohin ka pa. Di po ba? Pinagtiwalaan mo, nanakawan ka. Totoo yan. Parang ka nag-alaga, sabi, ano yung kasabihan? Parang ka nag-alaga sa loob ng bahay ng ahas. Pinakain, no? Nakita mo, walang matitiran, pinatuloy mo sa bahay, pinakain mo. Tapos pakita mo, ubos na laman ng bahay mo. Sino nakaranas ng ganon? Tiwala ka, tapos mababalitaan mo, anak mo minaltrato, nilapastangan. Nakukuha niyo po? O bilang mananampalataya, paano mo mauunawa ang mga taong ganon? Paano nating mapapatawad ang mga ganong klaseng tao? Kapatid, mamamahal lang natin sila at mapapatawad kung umiiral sa atin yung inihingi ng ating Panginoon. Yung sinasabi nga ni Ate Jane noong nakaraan, agape love. Unconditional love. Amen? Kasi agape love, yun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Tingnan ninyo, ang Panginoon, kung paano tayong minahal. Unconditional. Ano ba mga pakasalanan natin? Iba-iba. Ulitin ko, iba-iba ang mga kasalanan natin. Mga manginginom tayo, mga lasenggo tayo, mga babaero, lalakero. Di po ba? Mga adik. Pero nang makilala natin ng Panginoon, binago tayo ng Panginoon. Kita niyo ang ginawa ng Panginoon sa atin? Di po ba? Kung paano yung dating sira, binago ng Panginoon. Kasi bakit? Ang tumakbo doon sa ating Panginoon, yung kanyang pag-ibig, unconditional. Hindi sinabi ng Panginoon, hindi ko siya babaguhin. Matigas ang ulo niyan. Hindi kita tatanggapin. Ang sinabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Pinalalapit ka pa ng Panginoon. Lahat ng nahihirapan at nabibigatan, ano ba sa inyong mga pasanin? Ano ba ang mabigat na pasanin? Kasalanan. Kala natin, problema lang sa buhay, ang mabigat na suliranin. Hindi. Na mabigat na dalahin, hindi yan. Ang mabigat na dalahin ng tao, kasalanan. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingayin. Ibig sabihin nun, patatawarin. Ganyan ang Panginoon. Ngayon, kung yun ang ating Panginoon, tinanggap natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas, ano dapat ang ugali at buhay ng isang Kristiyano? Dapat yung isip ng Panginoon, isip ng mga mananampalataya. Yung puso ng Panginoon, dapat puso ng mga mananampalataya. Amen po ba? Amen. Pangatlo,
Mamuhay tayo sa pananampalataya. Ayun. Ito talaga, yung dapat ginagawa ng mga mananampalataya. Mamuhay tayo sa pananampalataya. Ang sabi ng 2 Korinto 5:7, namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. Saan daw ang sabi? Namumuhay ako sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita ko. Sino may sabi niyan? Si Pablo. Saan? Sa mga taga-Korinto. Sabi niya, namumuhay ako hindi sa mga bagay na nakikita ko. Namumuhay ako saan? Doon sa mga bagay na hindi ko nakikita. At yan ang meaning o kahulugan ng faith. Ang pananampalataya, mga bagay na hindi mo nakikita, ngunit pinaniniwalaan mo magaganap. Tayong mga mananampalataya, saan daw tayo dapat namumuhay? By faith. By faith. Minsan, mahirap tumayo sa pananampalataya. Kaya minsan pinahihintulot ng Diyos na dumating tayo sa ganitong sitwasyon upang laaran natin ang ating mga pananampalataya. Minsan pinahintulutan ng Panginoon ang karamdaman upang tumayo ka sa pananampalataya. Minsan pinahintulot ng Panginoon, malugit tayo upang tumayo ka sa pananampalataya. Meron o wala, Panginoon, sa'yo pa rin ako. Kailang hirap tumayo sa pananampalataya. Tama po ba? Kaya lang, eto yun eh. Mananampalataya ka, saan ka namumuhay dapat? By faith. By faith. Naalala ko isang kwento. El Nino. El Nino ba ngayon? Yung isang tribo, ang ikinabubuhay nila, pagsasaka. Ibig sabihin, kailangan nila ang ulan. Umaasa lamang sila sa ulan. Umaasa sila sa ulan. So itong mga mananampalataya sa tribong ito, nagpray. Nagpray. Panginoon, bigyan mo kami ng ulan. Kailangan namin ng ulan. Kailangan namin ng ulan, Panginoon. Upang makapagsaka kami, tuyong-tuyo na ang lupa. Amen! In Jesus' name, uulan na. Tapos, sabay-sabay lumabas ang mga taga Valenzuela, Bethel. Naghahanap ng ulan. Naghahanap ng ulan. Ulan! Ulan! Nasaan ka? Pero mayroong isang bata, lumabas sa church ng Valenzuela, Bethel. May dala-dalang umbrella. Yun ang faith. Uulan eh. Bakit ka naapayong? Uulan! Nakuha niyo po? Wala pa ang ulan, dala-dala na niya ang payong. Bakit? Uulan. Mababasa ako. Kwento po yun. Pero yun ang pananampalataya. Na inaasahan mong mangyayari ang bagay na ito kahit hindi mo pa nakikita. Tingnan ninyo, mananampalataya tayo, pero naniniwala po ba tayo na ang Panginoong Hesus ay muling babalik? Asan? Ang sabi ng ilan, asan ang Panginoon? Ba't tagal-tagal na hindi bumabalik? Kapatid, tandaan natin, mananampalataya tayo. Dapat lagi natin inaasahan yung bagay na yun. Pero isang totoo, hindi man agad bumalik ang Panginoon, mamamatay tayo pupunta sa Panginoon. Haharap pa rin. Kaya lang, ano ba yung faith? Ano ba ang faith? Dapat ang mga mananampalataya dito nananangan. May karamdaman ka, pairalin mo ang faith mo. At minsan, napakahirap tumayo sa pananampalataya, lalo na may nararamdaman tayong sakit. Kasi gusto natin agaran, makita natin yung kasagutan. Amen? Gusto, Panginoon, mawala ang kanyang sakit in Jesus' name. Amen, magaling ka na. Magaling ka na, tumayo ka. Hindi ka pa rin makatayo. Kapatid, namumuhay tayo sa faith. Sa pananampalataya. Ganito lang yon. Mahirap to. Pagalingin tayo ng Panginoon o hindi. Hindi tayo dapat tatalikod sa Panginoon. Amen? At napakahirap na pray yun.
Kasi nga gusto nating gumaling. Huwag kayong mabahala. Nalulugod ang Diyos sa mga taong puno ng pananampalataya. Kapag ang Diyos nakita niya, puno ka na ng palataya, ang sabi ng Bible, according to your faith, it will be done. Ano sabi? According to your faith, it will be done. Anong pananampalataya mo? Yun ang mangyayari. Magaganap. So, kung yung pala ang sabi ng Panginoon, ano dapat natin gawin? E di mamuhay tayo sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya nga salita, mananampalataya Mananampalataya, tas punong-puno tayo ng pagdududa sa Panginoon. Amen? Ano ba dapat? Kapatid, mananampalataya, dapat pinaiiral natin yung laging nakadepende tayo sa ating Panginoon. Nakikita mo man ang sagot o hindi pa, nakadepende ka sa Panginoon. Amen po? Naalala ko ang kwento ng isang pastor na lumipat ng bahay. Ewan ko kung nakwento ko na to dito. Kwento to ni Pastor Jerry Cruz. Lumipat daw sila ng bahay sa Cavite. Sa madaling salita, bago daw siyang pastor noon. Paglipat nila ng bahay, gutom na gutom daw sila. Gutom na gutom. Wala pang luto. Yung kanyang kabiyak. Wala pang luto. Gutom na daw sila. Nag-pray sila sa Panginoon. Panginoon, wala pa po kaming pagkain, nagugutom na po kami. Tapos sa kwento niya, ang ginawa daw, lumabas sila, nakita nila, may pusa. May pusa, alam niyo kung ano dala-dala ng pusa? Kagat-kagat daw ng pusa, isang malaking bangos. Isang malaking bangos. Kinuha ng pusa yung mabangos ng kapitbahay nila. Dinala sa kanila. Wala naman daw naghahanap. So, ang ginawa, sabi daw ni Pastor Jerry, sabi niya, kunin mo, kainin natin. So, niluto, kinabukasan daw, narinig niya, yung kapitbahay naghahanap. Yung pusa, kinuha na naman yung bangos. Nakawa nyo? Kaya lang nakain na nila. Hinihintay nila. Kung mayroong maghahanap, walang naghahanap nung araw na yun. Kinabukasan, nalaman nila may naghahanap. Kaya lang ganito, tingnan ninyo, pinakikita doon, kapag tayo nabuhay sa pananampalataya, hindi uutusan ng Panginoon ang pusa na magnakaw. Nakuha niyo po? Pinahintulot ng Panginoon, pakanin ka, kapatid. Eto, ibibigay ng Panginoon. Ano ba nagpakain kay Elias? Sino? Uwak. Ngayon, kung ginagawa yun ng Diyos, gagawin kaya ng Panginoon maging hanggang ngayon? Amen. Kayang gawin ng Panginoon. Basta nakikita ng Panginoon, punong-puno tayo ng pananampalataya, kayang gawin ng Panginoon. Naalala ko ang kwento ng Ate Pechi na namayapa na. Di ba, nakwento ko to dito? Yun ang faith. Wala siyang maisaing nun. Nag-pray siya, Panginoon, magpadala ka naman dito kahit manapak. Kahit manapak, yung pag magpakulo ka ng tubig, gaganon mo lang, dala-dala namin noon. Lugaw na siya, kompleto na. May lasa na. Sabi ni Ate Pechi, Panginoon, magpadala ka naman dito kahit manapak. Bigla-bigla, bumusina ako. Sabay tumatakbo si Ate Pechi, Pastor, praise the Lord. Pinakulo ko na ang kaserola, kumukulo na ang tubig, ihuhulog na lang ang manapak. Yun, ang faith. Nagpe-pray pa lang siya, nagpakulo na siya ng tubig. Sabi niya, Panginoon, magpadala ka naman ng manapak. Nakuha niyo? Sabay businan. Inudyokan ako ng Panginoon, dumaan doon. Hindi naman ako dumadaan doon ng simpleng araw. Pag busina ko, lumalabas si Ate Pechi noon, sumisigaw, Pastor, praise the Lord, nagpray ako, magpadala ang Panginoon ng manapak. Nagpadala ang Panginoon ng manapak. Yun ang faith. Sabi niya, pinakukulo ko na ang kaserola, kumukulo na, ihuhulog na. At yun ang faith. Gagawa ka, kahit hindi mo pa nakikita. Basta't narinig mo sa tinig ng Panginoon, manampalataya ka, gagawa ang Diyos. Amen? Gagawa ang Diyos. Yun ang faith. Tandaan natin, pag nagsalita ang Panginoon, pangawakan mo. Amen?
Anyway, ngayon si Ate Pechi, nasa piling na ng Panginoon. Nasa piling na siya ng Panginoon. At siya'y nabuhay sa pananampalataya. Panghuli, para sa mga natutulog. Sabi ko yan sa Caloocan Bethel noon. Nagsalta ako. Panghuli para sa mga natutulog. Kasi umuulan noon. Nung nagsalita ako. Panghuli, mamuhay tayo ng puspos ng pag-ibig. Amen. Ang mga mananampalataya dapat puspos ng pag-ibig. Puspos, puno. Ibig sabihin ng puspos, puno ka. Punong-puno ka ng pag-ibig. Efesos 5:2. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Ano daw? Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. May itinuturo eh. Hindi sinabi doon na tulad ko. Puspos ng pag-ibig. Ang sabi ni Paul, mamuhay kayo na puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. O babagsak pa uli dun sa agape love. Puspos ka ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Tingnan ninyo ang Panginoon, hindi niya magagawa, hindi niya gagawin yung bagay na yon. Tayo nagkasala, siya ang namatay. Hindi niya gagawin yun, kundi siya puspos ng pag-ibig sa taong makasalanan. Sino yun? Tayo yun. Puspos, punong-puno tayo ng kasalanan. Pero salamat na lamang, mayroon tayong Panginoong Hesus na puspos ng pag-ibig. Ngayon, itong Panginoong Hesus na ito, na puspos ng pag-ibig, na yung pag-ibig na ito humantong hanggang sa krus ng Kalbaryo, upang ang ating mga kasalanan ay matubos. Anong dapat gawin ng mga mananampalataya? Tularan natin. Kasi itinuturo ni Pablo, mamuhay kayo na ano? Tulad ng pagkapuspos ng pag-ibig ni Kristo. Punong-puno ka ng love. Kapatid, at ang pag-ibig daw na yan ay may kalakip na mabuting gawa. Ano daw? Pagpuspos ka ng pag-ibig, may kalakip na gawa. Efeso 2:10. Tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga ng Diyos para sa atin noong una pa man. Nakita niyo po? Sabi doon, nilalang tayo, nilikha sa pamamagitan ni Kristo. Para ano? Iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Puspos ng pag-ibig, at ang pag-ibig may kalakip na gawa. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwedeng sabihin mong I love you, pero walang gawa. Dapat may kalakip na gawa. Tama po ba? May kwento ko sa inyo. Mahilig ako sa kwento eh. Ito'y hindi chismis. Nung Biyernes, sinundo ko yung anak ko. Sinundo ko si Gabo. Anak ni Gabo. Sinundo ko yung tatay niyan. Tapos, sabi ko sa kanya, pumunta tayo ng Paho, bibili lang ako ng pagkain ng isda. Pagkatapos doon, nung pauwi na kami, nagmamaneho ko, merong nakita ko sa side mirror, merong isang nakamotor na nagmamadali. Sabay binangking niya. Ano nangyari? Binangga yung kotse ni pastor. Naku po, sabi ko, binangga. Boog! Sakit ako, halos matimbang sila nung mag-asawa eh. Tapos naku, binaba ko. Yung bumper ko, sira. Sira yung bumper ko. Pagkatapos nun, sa madaling salita, dumating na yung enforcer. Kinuha yung lisensya namin. Tapos nakikiusap. Sir, parang awa mo na. Sabi ko, sira yung kotse ko eh. Parang awa mo na. Wasak.
Sabi niya, clip lang yan. Sabi kay Gabo, hindi. Punta tayo sa police station. Sabi dinala kami sa police station. Ganun siya ng ganun. Habang nasa daan, sir. Tapos sabi ko kay Gabo, nandun pa lang kami sa loob ng sasakyan. Gabo, patatawarin ko yan. Hindi ko yan pagbabayarin. Kahit nakita ko, wasak. Wasak, butas eh. Yung pa naman kotse ko, love na love ko yun. Hindi ako nakakali pag sira yun eh. Tapos binangga ng isang reckless. Tapos humihingi ng tawad. Sorry. Kako doon tayo sa police station. Pagdating sa police station, panahingi niya ng tawad. Tapos sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Madali akong kausap. Sinabi ko sa kanya, madali akong kausap. Nung dumating na sa pulis, iimbestigahan na, sinabi ko sa pulis. Una, nababagabag ako kasi sinabi ko sa anak ko, hindi ko lang siya pagbabayarin sa danyos, sa sira ng aking kotse. Pero kailangan niyang managot doon sa kanyang, sa ginawang reckless, tikitan. Kaya lang, nababagabag ako. Nagbigay ka na lang rin, ba't hindi mo pasagarin? Nababagabag ako eh. Sabi ko, Panginoon, kulang pa ba na hindi ko siya pagbayarin? Ginawa ko, tumawag ako kay pastor. Kailangan kong humingi na spiritual na na magsasalita sa akin. Pastor, ito po nangyari. Binangga ako. Ngayon, sira yung kotse ko. Patatawarin ko siya. Sabi ko, hindi ko na pagbabayarin. Anong sabi sa akin? Romel, extend mo pa yung grace. Opo. Kasi yun ang iniintay ko. Kasi nababagabag nga ako. Ang sabi, Romel, extend mo pa yung grace. Pagdating doon, sa police station, sabi ko, inuurong ko na po yung aking reklamo. Alam nyo nangyari doon sa tao? Nagkandaiyak. Doon ako nagpakilala. Sabi ko, kapatid, pastor ako. Sabi, alam mo bakit hindi tayo doon nag-usap? Doon sa maraming tao sa paho? Kung nabidyohan tayo. Di ba uso ngayon yung video? Kung nakapagsalita ako doon ng hindi tama, nabidyohan pa ako. Magpapatawad ka naman pala. Di po ba? Anong nangyari? Nagkandaiyak yung tao. Tapos sabi ko sa kanya, pastor ako. Sabi ko, alam mo kapatid, isipin mo, pamilya mo, dala-dala mo, reckless ka. Pinangaralan ko na lang. Alam mo, mahal ka ng Panginoon. Iyak siya ng iyak. Salamat po, pastor. Huwag ka sa akin magpasalamat ka sa Diyos. Kasi kung walang Diyos na mag-uudyok sa akin, pababayaran ko sa iyo yan. Ano ko, bali? Diba, ano ko, siratok-tok? Pababayaran ko yan. Bayaran mo. Kaya nga ang desisyon ko kahit man lamang sa batas, managot ka Reckless ka. Kaya lang, buti na lang, mayroong Panginoon na puspos ng pag-ibig. Extend mo pa yung grace mo. Amen? Extend mo pa. Sabi ni Pastor Jun, Romel, extend mo yung grace. Alam ko na yon. Sabi nung pulis, mabuti na lang, pastor lang nabangga mo. Sabi ko, ang palad naman ng makakabangga kapag papastor lang nabangga nila. Nangungusap ang Diyos. Kaya kanina habang nagmamaneho ko, ingat na ingat ako. Banggain na naman ako, magpapatawad ka na naman. Durog na yung sasakyan mo, so papatawad ka na naman. Kapatid, ito tayo Nakuha nyo? Yan tayo. Minsan dumadating tayo sa mga ganitong sitwasyon, pero laging nandun yung grace, dapat pinaiiral natin. Kung ang Diyos umibig sa atin, di tayo ganun din, extend natin yung pag-ibig na ito sa tao. Tapos damang-dama ng tao, yung pag-ibig ng Diyos. Hindi pag-ibig ko. Pag-ibig ng Diyos. Kasi ang sabi ko, kung hindi dahil sa Diyos, hindi ko gayang gawin ang bagay na ito.
At alam ng anak ko yun. Kapag gating sa kotse, gulong-gulo isip ko, hindi ako makatulog. Pero nung gabing yun, nagchat-chat ako sa kanya. Ako, Gabo, alam mo bang payapa ako? Tinanong ko kung magkano halaga. Nung pagdating sa garahe, kasi meron dong pintor. Wow! Sabi sa akin, Pastor, bakit hindi mo man lang hiningang kahit 1,000? Sabi ko, hindi. Utos ni Lord eh. Utos ni Lord. Sabi nga ni Gabo utos sa'yo ni Lord yan, di sundin mo. Tama? Magagawa mo lamang ang ganong bagay kapag puspos ka ng pag-ibig ng Panginoon. Saganang atin, ang pag-ibig natin, di natin kayang gawin yun. Kaya nga sabi ko kanina saganang akin, di ko gagawin yun. Ano ko? Sabi ko nga, bali. Di ba? Pero mga kapatid, magagawa natin ang mga bagay na ito dahil nasa atin si Kristo na punong-puno ng pag-ibig. Amen! Amen! Sabi ko nga, pera lang rin yun. Kala nyo dahil pera, no? Sabi ko, iba pa rin yung mensahe na dala-dala mo dun sa taong nagkamali. May nagkamali. May nagkasala sa atin. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, suklian natin ng mabuti yung ginawa sa ating masama. Amen? Yun ang puspos ng pag-ibig ng mga mananampalataya. Kapatid, ito ang buhay ng Kristiyano. Punong-puno ng pagbibigay pa rin naman. Punong-puno ng pang-unawa sa mga taong hindi kauna-unawa. Masarap ba ang buhay ng Kristiyano? Ang buhay ng Kristiyano ay may galaktwin. Masayang tunay. Masayang tunay na bangga. Masayang tunay. Masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Masayang tunay. Nabangga ka na, binangga ka, masayang tunay pa rin. Alam nyo, hindi ako masaya nung binangga. Pero masaya ako dahil alam ko ang Diyos ang magpapagawa ng kotse ko. Amen? Hallelujah. Alam ko yun. Alam ko yun. Amen. Amen po. Amen po. Praise God. Yan po ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid. Punong-puno ng pagtitiis, pero nakapananabik ang gagawin ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen po? Ulitin ko, ang buhay ng Kristiyano, mahirap, pero punong-puno ng pananabik dahil laging may gagawin ang Diyos para sa atin. Amen? Manabik kayo, mga mananampalataya, may gagawin lagi ang Diyos sa atin. Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. May mga bagay na dumarating sa aming mga buhay na hindi ka una-unawa. Pero kailangan naming tayuan na kami mga Kristiyano. Kailangan maipadama namin sa mga hindi mananampalataya kung ano ang Kristiyano. Ang Kristiyano, Panginoon, ay puspos ng pag-ibig mo. Ito nawa ang makita sa amin, Panginoon. Puno ng pananampalataya. Nabubuhay sa mga bagay na hindi namin nakikita. Ngunit pinaniniwalaan naming mangyayari dahil gagawa ka, Panginoon. Gagawa ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat. Napakabuti mo sa amin. Sa iyo po ang papuri. Sa iyo ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.